bilang bahagi ng pagsusumikap at konkretong aksyon ng administrasyon para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa mga komunidad. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Layo ng proyekto na mapigilan at mabawasan ang pagbaha dulot ng pag-apaw ng Pasig at Marikina Rivers na matagal nang bumabagabag sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Saklaw ng Phase 4 ang pagtatayo ng mas matibay na dike at revetment, pag-install ng mga floodgate at pagsasagawa ng dredging sa mga daluyan ng tubig. Bumisita rin ang Pangulo sa PNP Command Center at nakinig sa briefing tungkol sa 5-minute police response time kung saan ipinresenta ang mga live demonstration operations ng PNP na nagpapakita ng kahandaan at bilis ng aksyon ng kapulisan. Formal na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang Fiscal Year 2026 National Expenditure Program mula sa Department of Budget and Management. Nakaangkla ang National Expenditure Program for Fiscal Year 2026 sa Philippine Development Plan 2023-2028. Pinatitibay nito ang pundasyong na itatag sa nakalipas na 3 taon ng Administrasyong Marcos. Layunin ng national budget na masiguro ang patuloy na pag-unlad at kahandaan ng bansa para sa hinaharap. Sa patuloy na pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan, pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang mas pinatibay at modernong Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex. Tampok sa fishport ang mga makabagong pasilidad at mga pangunahing gusali na may nakakabit na solar panel modules bilang tugon sa panawagan ng Pangulo para sa sustainable at climate resilient fishports. Kasabay ng inaugurasyon, namahagi ang Department of Agriculture Region 6 ng mahigit 37 milyong halaga ng kagamitang pangsaka at pangisdaan tulad ng tractors, rice mills at iba pa. Isinagawa rin ang turnover ng indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga magsasaka ng palay at mais na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng habagat at sunod-sunod na pagbagyo sa rehiyon. Sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage. Dahil alam naman natin, yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At kahit malayo, ay madadala natin, sariwa pa rin pagdating doon. This administration is committed to respecting the autonomy and authority of the Supreme Court as it discharges its constitutional duty to interpret the highest law of the land. This commitment thus calls on us to stay true to our Constitution, to champion integrity and fairness, and implement laws with prudence and foresight. As we build a more progressive Bagong Pilipinas, let us ensure that the rights of our people remain secure and that every Filipino lives with peace, with dignity, with pride. Bumisita ang Pangulo sa training center at mga pasilidad ng Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. Sinuri niya ang full mission ship handling simulator at nasaksihan ang live reenactment ng BRP Suluan incident na nagpakita ng banggaan ng 2 Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Ininspeksyon din niya ang pinakabagong kagamitan at teknolohiya ng akademya. Bukod sa pagpapaunlad ng maritime education, pinapalakas din ng PMMA ang kakayahan ng bansa sa pagmonitor ng karagatan. Titingnan mo yung report sa atin, completed lahat, meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality, madaling makita. Hawakan mo yung semento dito, unang-una yung semento ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters, 18 cm, 18 inches, parang kalsada. Dapat ganyan kakapal, ganyan lang nandyan. Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tingnan ninyo, may isla sa gitna, masukal na yan yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman, para hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa.